Di ba, imbes na natakam kayo ng diri ko. Guys, so andito tayo ngayon sa Tayo. And magsisimba kasi kami ni Mama. Yung misa is at 5 p.m. Pero maaga kami lagi pumupunta ng simbahan kasi gusto ni Mama laging maaga. Akala mo siya mag-preside nung misa. Basta gusto niya maaga. Ayaw niya ng alas 5 darating doon. Yun. So, yan. Tamang ikot-ikot lang muna tayo. Ang ganda ng plaza. Makulay. Maraming decorations. Ito yung iconic castle. Yan. Nagki-crave ako ng kwek-kwek, squid ball, tsaka ng kikiam. So, hanapin natin yung nagtitinda. Tinanggal na kasi yung food stall. Dahil tapos na yung fiesta. Yun na lang kaya. So, order tayo ng shawarma burger na buy one, take one. Mag-aano tayo? Food trip. Nakabili na tayo ng shawarma burger. For 60 pesos, buy one, take one. Not bad. Kasi yung isang shawarma burger is 35. Ayan. Merong nagtitinda ng kwek-kwek, kikiam, and squid ball. So, yun. Bibili tayo. Ate, isang kikiam, isang kwek-kwek, isang squid ball. Tikiman time na, mukbang na tayo. Unahin natin tong tusok-tusok. Kwek-kwek, kikiam, and squid ball. Para sa akin, para-pareho lang naman lasa ng kwek-kwek. Kasi syempre, itlog ng pugo lang naman yung nasa loob niyan, di ba? So, magkakatalo lang sa batter. Yung kulay orange na coat. So, ako, personally, ayoko nung batter na medyo manipis. Kasi minsan, yung kwek-kwek, may tendency na nasisira yung coating niya once na nilagyan mo na siya ng sauce. Ang problema naman dito sa kwek-kwek na to, masyadong makapal yung batter niya. Parang unang kagat, butter agad. Yun lang naman. Pero okay na din. Sa kikiam, normal lang naman yung lasa niya. Nothing extraordinary. Kaya lang, ang comment ko lang sa kikiam, ba't ganun yung kikiam mo? Pag niluto mo siya, nag-e-expand siya. So, parang nakakatuwa tingnan. Pero pagka natanggal mo na siya sa mantika, magsushrink siya. Parang nakaka-disappoint. Parang tinakam cuts bilang, ito na yung kikiam. Diba? Tinan mo naman, diba? Lang. Squid ball naman. Bias ko talaga ang squid ball. Dati inuulam ko to sa kanin eh. Na-try nyo na ba yun? Try nyo kaya. In fairness, paparami kayo ng kain. Legit. Shawarma burger naman. Meron akong katangahang ginawa. So, nagre-record ako kanina pa na kumakain ako ng shawarma, nire-review ko siya. All the while, hindi pala siya naka-record. So, anyway, so ang sabi ko kanina is, para ka lang kumain ng shawarma, pero nilagay mo siya sa burger bun. Parang gano'n. And, sabi ko rin, consistent yung shawarma, kaya nasa pita bread siya, kaya nasa bun, messy siya kainin. Diba? Parang requirement yata talaga pag shawarma, kailangan messy kainin. Parang hindi siya shawarma pag hindi siya messy kainin.
Itong shawarma na nabili ko, masarap siya in fairness. Actually, wala nga kasi talaga akong parang pili when it comes to shawarma. Sobrang bias ko siya. Parang mapa shawarma shack, mapa Turks, kahit ano, kahit yung eto, tulad nito ay nasa kalsada lang. Basta shawarma, wala tayong pag-uusapan dyan. Parang walang problema. Yung nga lang, hindi siya ganun kaanghang. Di ba, imbes na natakam kayo ng diri ko? May isa pa. Kailangan ko na bilisan kasi mag-start na yung misa. Meron siyang pickles, meron siyang mga repolyo, may garlic sauce, at saka merong cheese sauce. So tapos na tayo mag-mukbang at food review keneso. Babalik na tayo ng simbahan kasi mag-start na yung misa. Hindi natin bumili ng inumin. Pineapple juice for 10 pesos. Siyempre, lasang pineapple ang maglasang buko to o kaya lasang strawberry. Siyempre, lasang pineapple juice. Ano i-review natin dyan, di ba?